nagse-set siya ng good example talaga, na ito yung ginagawa ko, eh. So, kaming mga bata, sabi ko, siya yung matanda na rin nun tapos meron ding iba na medyo may edad sa kanya, iba rin yung ginagawa. Pero ito, alam na namin na ito kasi may nararating, dito tayo. Ito yung tingnan natin, ito yung kailangan nating Ito yung i-look up. tularan natin, I-look ito. up talaga na ito, alam na natin na ito yung direksyon nun, eh. Bakit hindi natin parang kopyahin kaya natin 'to? Pero at the same time, yun nga, ang kinopya lang namin yung pagiging ano niya talaga, yung all out niya, yung effort. Pero siyempre hindi naman ako post player, kaya ang hirap, eh. Hindi rin ako gano'n kalakas ang katawan, pero yung dedication na talaga, tsaka yung commitment niya, especially sa school, yun yung number one. Nainis nga ako diyan, biglang umalis, eh. Kasi papasok kami, biglang actually reserved na ako nung 97, at the same time, bata rin ako, 16 years old nung pumasok ako nun. Yung 98, supposedly dapat siya yung main mind talaga namin, the same time, kami mga bata nun. So, parang meron na siyang katulong talaga na ano, alam namin maganda yung performance, mado-duplicate namin yung kung ano man yung gusto namin direksyon, eh. Pero yun nga, nainis kami, kasi nag-pro agad, eh. Gaano kagaling si Danny noon, 97? Kasi yun yung your last year, no, in the UAP, which I would imagine is the peak, no, the peak of your UAP powers, no. Okay, if you remember pag NU, I mean, at the NU at that time, di ba, NU would win maybe 4 of the 14 games, 2 of the 14 games. Nung 97, monti kami matalo. So hindi pwede mangyari yun, di ba? Na matatalo. And Danny siguro scored mga easily in the 18s or the 20s. Pero yun nga, ganun nakagaling kasi siya na talaga, siya yung focus, sila Coach Jong, sila Coach Ron, grabe mag-ano yan, yung tendencies. Lahat na nung tendencies, sinabi na nila sa amin, pag nag-face up yan, pwede siya mag-jumper off the board, ganyan. Alam mo na lahat ng moves, but even if alam mo yung moves, gumagawa pa rin siya. And yun, montik kaming matalo. At that time, pag matalo ka sa NU and you're Lasal or you're the top team, sin yun di ba? Hindi dapat nangyayari. Yun that's why yung sinasabi nga ni Coach Jeff, yung 97, kung pa 98, if he stayed, then, ano na yun, NU would have easily been playoffs yun. Final Four yun. Oo, Final Four yun, sigurado. Kasi andun nakokompleto na Kumbaga, yung kay Danny I was laying the groundwork in 94, 95, and then kukuha ka na, di ba? Ito yung mga pieces na kailangan. Yun na yun, moving forward. Pero ang pinakamagandang ang ginawa nila Coach Jong nun, kinuha siya sa PBA. Best scouting report yun. Diba? The best. Kunin na nga natin Kunin yan. na nga natin yan. Okay, let's talk about legacy. Legacy. It's a big word which is reserved for, big-time impact players. Dom, for you, what was Danny I's legacy in the UAP? I think right there and then makita mo na he was a complete player. I think yun yung legacy na parang ito yung big man na gusto mo na kompleto. Shooting, footwork, the dedication, yung striving to be better all the time. You could see it na meron siyang hindi titigil. I talk about basketball players who've really made a name for themselves. There's always, every day, they work hard to be able to get to that next level. And you could see it with him. Diba? So, andun you could already see na ito yung epitome of a big man, of a complete big man, na naging standard na, if you look at the UAAP in the past, 30 years, has there ever really been another Danny I? Parang, di ba, ang hirap, wala kang makita I think yung impact ni Danny felt sa UAAP because lalo na before, NU was considered cellar dweller. When Danny came to NU, hindi mo na pwede, sure win, wala na sure win. You had to prepare and you had to play well. Kung hindi, matatalo ka sa NU. He put NU on the UAP map. And repercussions of Danny for NU can be felt. First NU PBA player? No.
Sino ba? Second. Second? Sino ba yung first? Si Chris Pulado. Oh, si Crisata. Okay naman, di ko man alam yan. Hindi na tumatak sa akin. But Pero a si lot of Chris people nag-UE. would think that he paved the way for all these guys, Troy Rosario, Glenn Cobontin, JJ Alejandro, etc., etc. Parang player mo lahat yun, coach. Hi, guys. No, but seriously, he made NU a contender. He made NU into a school that is not a laughing stock. Part of the conversation. Part of the conversation. When you talk about NU now, di ba? No way near the status of NU before. Wala na makakaalala nun. Wala Nung namang kung akala, kaya dati, ko na di ba? sinasabi, Walang kaya ko makakaalala nun. sinasabi, di ba? So, we have to thank this guy. He started it for NU. He started it. He put NU on the map, na NU is a serious team to contend with. It's a serious school. And how many recruits siguro napaisip na, uy, okay sa NU kasi si Danny ay nandun eh. How many of these players would even consider that, di ba, before he arrived? And I think that more than just someone that they're proud of because of his achievements, I think like what Coach Jeff said earlier, di ba? Yung the kind of person, yes, kita naman, kahit dito pa lang nakikita nyo naman, di ba? Soft-spoken, humble, di ba? Kung yung story niya. And you'd understand why. So I think that's the legacy of Daniel Defonso. Oh, perspective naman ng taga-NU. Gaano kalaki yung naging impact ni Danny sa National University? Malaki sobra kasi hanggang ngayon dala-dala ko pa rin eh. Kahit na nagko-coach na ako, yung mindset ko parang ganun pa rin eh. Hindi pa rin ako personally, yun nga, hindi pa rin ako nakukontento eh. Pwede na ba to? So yun yung tumatak sa aming mga bata na iniiwan niya talaga na mindset na dapat ito yung approach na ganito mangyayari kahit anong mangyari. Pagdating ng araw, kami yung magto-turn around naman. So yun yung iniwan niya na yung foundation sa NU, binild niya na eh. So kami yung naglagay naman ng mga wall para naman at least maprotektahan namin yung foundation na iniwan niya talaga. So hanggang ngayon, as a coach, kami dalawa ngayon na magkasama ulit sa NU. So talagang bit-bit pa rin. So at least kahit pa paano, masaya ako. Ngayon sinamahan ako. Kasi dati iniwan ka eh. Dati hindi man ako eh. So Danny, ito naman. Ikaw naman, gaano kalaking bahagi yung NU sa buhay mo? Siyempre, malaki-malaki. Yung pagiging hardworking boy ko noon, nung sa probinsya pa ako, naipagpatuloy ko sa NU, then yun nadala ko sa PBA. So, dahil nga sa NU, lahat mahirap eh. Lahat mahirap. So, nakatulong siya sa akin na talagang kailangan ko magpursige. Kailangan ko magpursige na makamit yung mga pangarap na gusto ko makamit. Talagang laking utang na loob ko sa inyo. Talagang malaking parte kung bakit naging Daniel Defonso because NU.